Kailangan talaga ng mga chess player ay marunong mag-attack. Okay, so ito yung pag-aralan natin ngayon ay paano mag-attack sa king. So bago nyo po atakin yung king ay tingnan nyo muna ang posisyon. Kasi maraming mga chess player ang di nakakaalam paano mag-attack. Okay. So aatakihin lang natin ang king kung ito ay open or weak na expose yung king. So tingnan nyo yung mga chess pieces nyo at mag-isip kayo kung saan nyo dadalhin or paano nyo gamitin sa atake. Dahil yung pieces naman talaga ang ginagamit natin para atakin yung king, para ma-mate. So kung hindi tayo marunong mag-isip, paano natin gamitin yung mga chess pieces natin? So hindi rin tayo mananalo sa game. Okay, maraming mga chess player na yung kanilang strategy ay nag-aabang kung kailan magkakamali yung kanilang kalaban. So, okay rin yan na ah, strategy. So, sinabi din yan ni Grandmaster Kramnik kahit sa kanyang kapanahunan, mayroon siyang nakikitang mga Grandmaster na naghihintay talaga na kailan ka magkakamali. So, kapag nagkamali ka, pag una kang nagkamali, so ah, matatalo ka na dyan dahil nag-iingat rin yung ibang mga master. Pero iba rin talaga kung marunong ka mag-attack na mawin mo yung game dahil magaling ka mag-attack. So, for example, si Kasparov ay magaling siya mag-attack. So, delikado ang position mo kapag si Kasparov ay umatake. So, sa mga positional player, yung kanilang strength or lakas sa paglalaro ay nasa in-game. So, ito yung mga chess player na positional chess player, in-game player. So, depende po sa inyong style sa paglalaro. Pero kailangan ay mag-aral kayo ng tactics or magbasa kayo ng mga books paano ma-attack yung king. Okay, so tingnan po natin ang posisyon na to. Okay. So, ito yung ginawa ng white. Okay, so ginamit niya yung kanyang ano dito, yung kanyang bishop. Ayan, inattack yung knight dahil walang depensa yan. So, nag-queen d6 ang black, nagdepensa. Tapos, ginamit niya yung kanyang bishop para mag-create ng meeting attack. So, yan po ang kanyang ginawa dito. Okay. So, dito nagkamali yung ah, black. So, nag-move siya bishop f8. So, ang maganda sanang move dito ay rook d8. Ito yung tama na move para ma-equalize yung position. So, for example, kung nag-rook d8 siya, so ang move ay check. Check. Okay, queen g4 ang magandang move kapag nag-rook d8 siya. Oh. Tapos yan, tapos king f7. So, equalize lang yan. Or, rook e1, attack sa knight. Tapos, mayroong bishop d5. So, hindi ito nakita ng kanyang kalaban. So, ang ginawa niya ay bishop f8. Ito yung blunder na move or mali na move. Pagkatapos, inatake yung knight, may threat na capture. Tapos, nag-bishop c8, depensa after bishop c8. So, nag-move dito, ah, queen. Okay, so instead of bishop c8, kung ang ginawa niya ay bishop takes bishop, mayroong discover check dito ang black, kakainin lang yung knight.
So, bishop D5. So, capture pa rin. King G7. Okay, wala na talaga. Talo na yan. Pag ganyan na move. Okay, so walang delikado na yan. So, ang ginawa niya dito ay nag-move siya ah rook E1, bishop C8. Okay. Nag queen. Okay. So, mayroong threat yan. May threat na rook takes E6. Okay, may triple attack yan. Tatlong pieces sa white versus two defender sa black. May threat yan na rook takes E6. So pag nag-bishop, bishop takes bishop mate yung king. So i-give up ng black yung kanyang queen capture. Okay, so ang kanyang move ay bishop D7. So ganun pa rin yung mangyayari dito. Rook sacrifice. Okay. So tingnan nyo po ng mabuti dito. So pag nag-bishop siya dito, so bishop takes bishop. Queen takes bishop, i-give up niya tapos kakain. Okay. So tingnan nyo yung mangyari dito. So kung nag-queen na naman siya, ganun pa rin kakainin lang. So yung kanyang ginawa ay nag-rook takes queen. So ganun pa rin yung mangyari dito ay kakainin lang. Okay, may check. Pagkatapos cover bishop, kakainin lang. Bishop takes bishop. Okay. Pagkatapos queen takes and uh, rook takes bishop. So yan po ang result ng game. So kung for example, kung ang ginawa niya ay pagkatapos ng rook takes e8, okay, black mo rook takes e8. So kung ang ginawa niya ay okay, rook takes e8. Okay, so for example, ang ginawa niya ay queen ay bishop. Okay, kung nag-bishop siya, ah, rook takes e6. Okay, may threat na queen takes e8. Okay, so kung ang ginawa niya ay bishop takes e8. So, ganun pa rin, kakainin lang. Rook takes discover check, cover queen, and then capture. So, wala na talaga ang solusyon. Okay, so move siya rook takes e8, bishop e6, capture lang. Okay, so for example, pwede, pwede rook takes f8. Okay, so mali ito pag kinain rook takes f8. So, bishop takes e6 na talaga. Queen takes, then rook takes f8.